Ikaw ba ay nalulumbay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Hello at magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Father Pep, ang inyong among sa Himpapawid at ang Director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Ito po ang last day ng buwan ng Hunyo, no? It's June 30 at welcome po sa ating Tuesday episode ng ating radio program, ang Barkadahan kay Kristo, no? At dito pa rin po tayo nakikinig sa ating paboritong radio station ng 91.9 Bright FM Friends tayo. And of course, kompleto po ang ating Tuesday Barkada. Yan, yung ating mga Tuesday Go-Go Girls nandito. Yan. Pero Sister Son, bumati ka muna sa ating mga tagapakinig, no? Medyo minamalat ako yung boses ko, no? Sige, go ahead. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po Sister Zon Kayanan ko, anchor po ni Father Pep sa programang Barkadahan kay Kristo. Isang radio program ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. And sabi nga, last day ng June, wow, nakalahati na po ang 2015. Tomorrow is July 1st na, 7th month. Ayan. And ayun po sa liturgical calendar natin, nasa 13th week tayo in ordinary time, karaniwang panahon. Kapampangan. Panahon. Ayan. At meron pong kapistahan ngayon, although sa calendar natin walang pangalan ng mga santo, pero they were called the first martyrs of the Holy Roman Church. So, madami po sila, ibig sabihin plural, kaya wala ng pangalan siguro. Yan, okay, bumati po muna ang mga kabarkadahan natin pag Tuesday, mga Tuesday Go-Go Girls. Opo, magandang hapon po sa ating lahat. At nandito na naman po tayo magsama-sama na pagnilayan ang mabuting balita sa araw na to. Huwag po kayong aalis. Okay, sige. Sister Joanne, welcome back from your lagnat last week. Thank you po. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ito po si Joanne Salangsang, inyong kabarkadahan kay Kristo. Samahan niyo po kami sa loob ng 1 oras at sabay-sabay po tayong matuto sa mabuting balita ng hatid po ng Panginoong Jesus. Okay. Mong i-greet ko muna yung baka nakikinig, yung mga batang nag-demo kanina sa grade 9 and 10 ng Mary Help of Christian School, Mabiga, Mabalacat, Pampanga. Oy, ang gagaling ninyo, mga young ladies, no? Sa demo ninyo. Yan, good luck sa pagiging first time student catechist. Napasaya ninyo ako. I was happy for the third time na nagpunta sa school nyo. Yan, Mary Help of Christian School, Mabiga, Mabalacat. Yan. Okay. At of course, kanina, no, na-discuss na rin ito ni Karen yung alin, pag-receive ng pallium, no, ng ating Archbishop. Nasa Rome siya. Ewan kung pinanood nyo yung The Mass, no? I think there were 46 new archbishops, no? 46. Representing 34 different countries, no? Diyan sa St. Peter's Basilica kahapon. Usually, itong pallium na ito ay given to the Metropolitan Archbishop, no? Ng isang ecclesiastical territory. Like for example, ito sa atin. Archdiocese. Oo. Ito isang metropolitan, no? Na ecclesiastical jurisdiction ang Pampanga kasi may mga tayo yung mga tawag, suffragan dioceses. Okay. No? So yung pallium na yun parang it's a sign of unity between the Pope and of course itong mga metropolitan archbishops. No, bishops. So si Archbishop Dong na-receive niya kahapon yung kanyang pallium. Anong itsura po nun, Mong? Yung bang parang ito? Sinasabit sa sinasabit dyan sa leego. Hindi naman po istola. Parang maliit na stola pero siya. Nakikita mo ba yung kay Aposeto? Yung pallium niya. Maliit, dito sa harapan yun sa harapan. So anyway, we congratulate our own Archbishop. Congratulations po. At pag-uwi niya, actually may celebration dito
tayo dito sa Chancery. sa Archdiocese, no? Opo. We will be inviting yung mga suffragan dioceses natin. Oo. Malaki ding Celebration. celebration. Ewan ko. Ngayon lang yan kasi nung usually pagka noon sina Apostol nagkukwento nga na basta't binigay lang ng nuncio sa kanya yung Opo. pallium niya. Hindi Ganun lang. walang Pero seremonyas. Pero ngayon gusto ni ngayon Pope talaga. Francis yata may mga May ceremony. may ceremonies, no? So Parang- anyway, we'll what is this? Parang abangan natin, no? Opo. Itong yung pagdating ni July 2? Archbishop. Ang dating niya? July Ewan 2 ko. ba? July 2 ang alam ko. Siguro, ewan ko. But this week yata, no? At yun nga, i-announce din natin kung kailan yung celebration na yan na sinasabi ko. Okay. Okay. Sige. Sige, diretso na tayo, Sister Son, sa ating mga text line numbers. Okay po. Text line numbers. Saan ang mga text line numbers natin? Yan. Sige. Ito. Hindi mo yata Hindi ko nababasa. makita malayo. Ganun ba? O, si Sister Rose na lang. Sige, Sister Rose. Smart number po natin, 0918-351-8282. Ulitin ko po sa Smart, 0918-351-8282. Sa Globe number naman po, 0917-363-3738, 0917-363-3738. Okay. Yan. And of Sige. course, para sa ating pong mga gustong maging members ng Connect Ka Katekista program, no? Just type REG, all capital letters, and then space, your full name, and then slash the name of your vicariate, parish, or your school, no? Kaya po yung address ninyo. At ipadala po dito sa ating Globe number, 0927-891-0966. No? Ulitin ko po, 0927-891-0966. Once registered, ay makakatanggap kayo ng daily inspirational messages from the Lord, no? At kung may mga intentions o kaya may mga request po kayo, prayer request at saka pasasalamat, pwede nyo pong i-text dyan sa number na yan, no? At isasali po natin sa ating daily masses dyan sa Arsobispato de Pampanga. And we would like to thank Sister Son Basco, no, for maintaining our SMS service para po dito sa ating Connect Ka Katekista program. Okay, may prayer request actually, no, sa from 1848 yan for the safe travel of Emiliano Rigo. Kaninang umaga ito. Okay. Counseling line naman po, 0922-831-5967. 0922-831-5967. At kung gusto niyo naman pong manood sa internet, nasa live streaming po, www.ustream.tv. Then, search po ninyo yung Bright FM 91.9. Kung gusto niyo naman pong mapakinggan, audio, ang mga nakaraang episodes namin, nasa Facebook account name, Barkadahan kay Cristo, Pampanga. Yan. Okay. May si Karen, no? Imposition daw yung dating diyan sa pallium. At binibigay sa Rome, no? Kaya so hindi pala dito. And then July 7 pa uuwi. July 7. Si Archbishop daw. Okay. Okay, malayo yung July 2 naman. Oo nga. Sinabi lang kasi July 2. July 7 daw ito. Okay. Okay, thank you Karen, ha? Okay. Sige, diretso na tayo sa ating ebanghelyo sa gabing ito. Babasahin po sa atin ni Sister Rose. Pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Mateo. Sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Bumugso ang lawa, ang isang malakas na unos, at halos matabunan ng mga alo ng bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus, kaya't nilapitan siya ng mga alagad at ginising. Panginoon, tulungan niyo kami, sabi nila. Lulubog tayo. At sinabi niya sa kanila, ano't kayo'y natatakot? Napakaliit naman ang pananalig ninyo. Bumangon siya, sinaway niya ang hangin at dagat, at tumahimik ang mga ito.
Namangha silang lahat at sabi, "Anong tao ito? Kahit ang hangin at dagat ay tumatalima sa kanya." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka Namin, namin, Panginoong Panginoong Jesus. Jesus. Okay, Sister Son. Okay. Parang gusto kong mag-umpisa sa tulog. Tulog. The sleeping Ang Jesus. Panginoong Jesus, no? Kasi yun ang parang real humanness niya, no? Yung pagiging human niya, no? Yung, di ba tayo, usually, pag pagod tayo, yung bodies natin, nagkiklaim ng rest, ng tulog, yan, no? Maring napagod ang Panginoong Jesus, kaya natutulog siya. Napagod sa pagmimisyon. No? At yung mga disciples niya kahit mga fishermen sila supposed to be, pag fisherman ka, alam mo yung bagyo, hindi ka Opo. takot kasi sanay sila sa dagat Pero bakit natakot sila, no? Kasi siguro ipapasok ko dito yung faith, no? Kulang ng pananampalataya. Kahit tayo po, no, we need a little more faith na that nothing would go wrong madalas sa buhay natin, no? Siguro po gusto kong bigyan ng short prayer ang reflection ko, no? Today, dear Lord, please confirm me in my faith that I am loved. As I face a new day, make me confident that you are with me, whatever I do, wherever I go. And at the end of the day, make me confident that you are still with me, that we may sleep in heavenly peace. Nakita kong Amen. prayer, ang ganda, kaya Amen. nirapit ko. Yeah, ang ganda, no? Oh, Okay. Thank you, Sister Son. Napakagandang reflection. Sister Rose. Opo, kung makikita po natin dito sa kwento, the disciples have been with Jesus for quite some times. Di po kasama niya sila. Na-witness nila yung healing power niya, kung paano niya magpalayas ng demon. And yet, nandun pa rin yung fear po, Oo. which is very human. Tayong mga tao talagang kahit na hindi guarantee na kilala mo na ang Diyos. Kasi kung minsan po, Jesus for us is just an idea or a knowledge. Hindi yung maano lang po kasi natin siya pag na-experience natin yung love niya. Yung love niya po will strengthen us at nagkakaroon tayo ng deeper faith sa Kanya. Ayun po. Yes, very good. okay. And of course, Joanne. Yun sa akin po, mong gusto kong bigyan diin yung sabi ni Jesus nga na, bakit kayo natatakot, kayong napakaliit ng paniniwala. So nasa bangka po ang mga alagad niya, no, at bumabagyo at sinasalpok sila ng malalaking alon. Samantalang himbing sa pagtulog po nun si Jesus. Kahit naman siguro ang pinakamahusay na mangingisda ay matatakot sa ganoong sitwasyon. Ang nangyayari po kasi sa atin, minsan the imagination and feelings rule the lives of many. As a result, they fear and avoid a number of things. Din na nila magawang mag-isip, minsan po ganyan, but with their feelings, ang nananaig po yung nararamdaman nila. So they exaggerate the unpleasant so much that they cannot bear to face it. Nagiging slave sila ng takot. Ngunit kung pagninilayang pong mabuti, yung pong mga alagad nga, no, makikita natin ang magandang nangyari sapagkat sa mahirap na sitwasyon po ay naalala nilang tawagin at hingan ng saklolo ang Panginoon. Ang Panginoon naman po kasi hindi po siya nagde-demand ng great intelligence sa atin po, di ba, mga anak niya. Ang gusto niya lang po, ang hinihingi niya po yung faith natin sa kanyang salita at ang loyalty po natin sa kanyang gawa. And he will not deny his grace to any man who is willing to pray and labor for his gift of faith. Yeah, ang ganda, no? Okay. Oh, sabi nga ni Sister Song kanina, yung sleeping, no? Sleeping Joseph. Parehong sleeping, no? Opo. Sleeping. Oh. Tama kayo lahat, no? At ito nga yung I think two Sundays ago itong gospel din, no? Although it's the gospel according to Saint Mark. Ito ay kay Matthew, no? Matthew. So talagang makikita mo na itong story ito, it is actually present sa ating mga gospel, sa mga evangelists, no? It means talagang mahalaga itong mensahe nitong pangyayaring ito, no? Synoptic siya. Oo. At yun nga, no?
talagang itong gospel na to, actually, on the first level of interpretation, parang this is actually the story of the church, na parang ang bangka, di ba? Hindi ba yung sa Year of Faith ba yun? Yung may bangka, may di ba? bangka. Boat, di Yung ba? logo. Oo, yung logo, di ba? Saka yung World Youth Day po nun kay Pope Francis po ba? Tama po ba? Oo, yan ang boat, usually the church, no? Oo. At istorya ng simbahan yan eh. Yan, yung maraming mga pagsubok, big waves, strong winds, yung mga ganyan, di ba? Opo. Lahat tayo, no? I remember nung, ito kinuwento ko, Sterson, ha? Nung, you remember nung nag-cross tayo dun sa Iloilo? Papunta ng Guimaras. Grabe. mo. Kwento mo nga. Oo. Sige. Bumabagyo, talagang lumulundag yung boat. Tapos But we have to cross. mga pari at madre, papuntang Guimaras kami. Mga pari at madre halos yung Pero ako, nung unang pagsakay ko, medyo takot ako. Alanganin na po Oo, kayo. takot ako. Pero nung tinitingnan ko sila, kung itong mga pari tsaka madre hindi takot, lalo din akong hindi matatakot. Unang-una kasama ko sila, sabi ko. Tapos si Among, umakyat doon sa bandang dulo. Bandang dulo. Tapos niloloko pa ako, nililitrato ako kung ano daw itsura ko pag takot. Pero yung mga pari, tawanan talagang. Kasi sabi ko, it is I. Do not be afraid. Parang actual, sabi niya. Parang actual yung sabi niya sa amin. Yung nasa Kaya nga, Bible, sabi niya, actual na nangyayari. Yung nila, yung kaba nila, yung takot Pero nila, nag-enjoy nawala. kami, nawala. Nawala at tumawa dito sa ginawa ko. No? Na-divert po. Na-divert talaga, no? Oo. Although may takot, pero dahil parang nag-superman ako doon. May namuno. Yes, and then, nung pagdating namin sa Guimaras, ginawa pa akong main celebrant ng misa, no? Akala nila talaga may messianic complex ako. Hindi ka man yata naka-vest noon namong yung Hindi nga, orange na vest. bininalis ko yung vest ko eh. Kami naka-vest talaga eh. Diba? Oo. Medyo May mga paipek yun, pare. no? Pero nandun pa rin yung kaba, pero again, huwag mong pakita na natatakot ka, no? Oo. Grabe talagang lumulundag yung that boat namin actually dahil diffused. bagyo. Ang laki ng alon, no? Diffuse the fear. No? Parang bang medyo sumabog yung yung nawala, parang bula yung takot, no? At least for a while because of yun nga, ewan ko bakit naisip ko yun, no? Kasi nakikita ko nga yung mga madre, mga pare, putlang-putla sila. Pati pero si Sister yun Son. nga, nawala. Oo, actually. Diba? Ako ang unang-unang takot noon eh. Yes. Pero nawala lahat. Kami lahat nawala yung takot namin. Tapos nag-enjoy na kami. Tuwing ang bote lulundag, sumisigaw na kami, yay! Gumaganon na kami nung bandang huli. Yes, At of course, pagdating namin sa Guimaras, wow, grabe, ang ganda ng Ang ganda ng Guimaras. Guimaras side. Oo, talagang So, sulit nag-enjoy yung kami. namin, no? Oo, sulit. Yung pag-cross nyo po doon sa Kahit maalon na oo, kahit bagyo. na Kaya nga, bumabagyo. Ang ang surprisingly, yung ginawa pa ako main celebrant sa misa. Oo. Akala nila talaga Superman ako, no? Si Father Toto, yung pari sa Iloilo. Kaya nga, no? Ay, Sister Son, sabihin mo sa director mo siyang lead ng misa, sabi niya. Yes, and I think that was what happened, no? Dito sa ating storya dito. The Lord is there, no? Kaya lang kasi yung focus nila, yung attention nila nasa alon at saka yung hangin, no? Oo. Kaya yun ang nangyari sa amin kasi yung focus talaga yung yung malakas na hangin, no? Saka Tapos umuulan na mo. malalaking mga alon. Doon ang focus natin lahat kasi, Sister Son. Oo. Pero nung gumit na ako, sa akin yung focus. Dahil sumigaw nga ako, no? Do not be afraid, sabi ko. So they remember the gospel, itong gospel na to. And of course, yun nga na parang na-diffuse yung nawala, no? Sa panandalian, of course, no? Kasi siyempre nandun pa rin yung takot, pero I think when they focus their attention dun sa sinabi ko and they were reminded by this na-remind sila particular sa gospel, no? na to. At matapang kayo mo, sino ba talagang basta tatayo Kaya doon sa dulong yun? Sa ganun na sitwasyon, Diba? di ba po? Oo. Nakita nila kasi sa inyo mismo rin eh. Yan.
Gusto ko sana ngayon ikompletuhin ko, no? Sabihin ko sa hangin, ikaw na dagat, tumahimik ka. Sana mong trinay nyo. Pero baka lalamunin ako ng dagat. Di ba? Opo. Doon na lang ako nag-focus dun sa huwag kayong matakot, sabi ko, no? Oo. Pero sana ginawa ko 'yon, no, Strasson. Baka tumahimik naman yung dagat, no? Opo, malay nyo, Malay sumunod. mo, coincidence. So, Oo. tatahimik. And I think ito nga makikita natin dito sa gospel that they parang for a while they forgot na nandyan ang Panginoon. Usually that's the case, 'di ba? Yung footprints in the sand, ganyan Opo. lang, 'di ba? Minsan nakalimutan natin, nandyan pala yung Diyos, no? Although yung presence niya kung minsan, He is there, but He is quiet, He is silent. So kung minsan tahimik, no? Siguro kung minsan ino-observe tayo ng Diyos, no? Opo. Paano magre-react kaya Siya. itong alipin kong ito, 'di ba? Opo. Kung may mga pagsubok, may mga malalakas na alon at hangin, ano kayang gagawin niya, no? Siguro it was for me, ang isang suspecha ko dito sa gospel na to, parang it was a test case. Parang medyo sinubukan talaga ng no? The Lord maybe, yes, siguro parang mukhang natutulog pero palagay ko aware siya. Opo. Quiet lang siya. Nagtutulog-tulugan. Parang siguro yung hindi ba kuminsan mga teacher o kaya yung mga yung mga magulang kuminsan, no? Yung tatahimik ka lang, tingnan mo yung mga anak mo kung ano kayang gagawin nila. Oo. Yan, no? Yung mga pabayaan mo, parang ganyan, no? Pabayaan mo, no? Kayong dalawa, no? Yung experience nyo sa Diba? mga anak nyo, no? Yan. Yung pagpapatulugin Ganun din. mo nga yung anak mo. Kunwari magtutulog-tulugan ka rin para sumunod yung anak mo. Para obserbahan mo lang, no? Ayun, ganun. Tingnan mo kung ano yung magiging reaction niya at gagawin niya, di ba? Opo mo. Tsaka nakikita natin dito mo parang ang Panginoon kahit respeto niya yung mga desisyon natin. Yes, Kung ano yung yes. susunod natin gawin, pinapabayaan niya lang po tayo. We have of course freedom, no? Opo. Pero dapat we have to be responsible also in using our freedom. At ito nga kuminsan pinapabayaan lang. Pero nandyan siya. Kaya lang medyo kuminsan tahimik, no? Kaya nga ba, parang natutulog ba ang Diyos? Actually po, hindi natutulog. Tahimik lang siya. No? Kasi kuminsan gusto rin niyang makita, no? Ano yung ating response, ano yung gagawin natin, no? In a particular crisis, di ba? Parati naman tayong nasa isang kuminsan yan, no? Trying moment sa ating buhay, di ba? Sa crisis, no? Kuminsan diyan ka matututong mamaluktot, sabi nga no? Sa isang crisis diyan ka talagang yung bang ma-appreciate mo yung value no ng ating relasyon sa Diyos, di ba? Oo, and I think yan ang talagang parang sinusubok sa atin no ng Panginoon, no? Kung minsan namang tinitingnan din yung total disposition ng tao. Kanina yung mga batang sineminar ko, no, isang definition ng spirituality is the total disposition of a person. Kapag ka pala ganon, you are spiritual. Kasi sabi nga, akala ng mga bata, the word spiritual means only praying. No, it's not enough. Of course, tama rin yung praying is spiritual. Pero yung total disposition ng tao, kapag ka maganda yung disposition niya, then he's a spiritual person. Yun nga, yung nangyaring noon. Parang yun nga, what would be your response? How do you behave in a particular crisis, di ba? But I think yun nga, first and foremost, we have to be aware and we recognize that Jesus is in the boat. Kasama natin yan. At parati naman yan usually, yung mga lowest moments natin, yung mga problematic situation, no, mga crisis moment, diyan malapit ang Diyos hindi baligtad, kaya nga yung footprints, di ba? Opo. Kasi alam niya kasi mas kailangan natin siya pag nasa lowest moment tayo, no? Pag may mga krisis sa buhay natin, no?
Tsaka mong siya lang po yung sigurado, hindi tayo iiwan. Oo, Hindi siya tayo. marunong Oo. mang-iwan. Mhm. Nandyan lang siya. Oo. Oo. You know, there was one story, very brief, no, before we take a break. Mm-mm. Mayroon daw isang professor, no, magaling. Mhm. Nakita niya sa isang park, isang bata nagbabasa ng dyaryo. Nagbabasa. So linapitan niya, no. Medyo may kayabangan itong professor na to. Oo. Sabi niya, little boy, sabi niya, I will give you an apple. Sabi niya, bibigyan kita ng mansanas kung masasabi mo kung nasaan ang Diyos ngayon. Oo. Kung nasaan ang Diyos ngayon, no? Tapos, tumayo yung little boy. Sabi niya, sir, ako naman, sabi niya, bibigyan kita ng isang basket ng mansanas. Sabihin mo sa akin kung saang lugar wala ang Diyos. Ang galing ng bata. Mas magaling yung bata. Diba, Oo, diba? oo. At this professor was really surprised, no? Amazed siya. Na-amaze. Sabi niya, bigyan kita ng isang basket ng Siya mansanas. isa lang eh. Sabihin mo lang sa akin kung anong lugar na wala ang Diyos. So in other words, everywhere we experience, we carry along with us the presence of the Lord. Oo. Diba? Kahit sa mga negative situations, it's up to us kung meron tayong ability to see everything in the light of God's plan. Ayan. Kahit negative yung nangyari, yun, nandun pala in the light of God's plan. Yes. Okay, let's take a break sa ating mga mga texters natin, no? Kindly send your text messages, mga reflections, what insights at karanasan, lalong-lalo na, no? Ilang beses na tayong yung ating bangka, ayan, ay binubuyo ng malalakas na, hangin at malalaking alon, ayan, no? Siguro po pwede niyong i-text ang inyong mga experiences. Mamaya po ibabasahin natin sa ating second segment, no? So we play a religious song, no? Para po sa inyong lahat ito. Yahweh, I know you are near, standing always at my side. You guard me from the fall, and you lead me in ways everlasting. Lord, you have searched my heart, and you know when I sit and when I stand. Your hand is upon me, protecting me from death, keeping me from harm. Standing always at my side. You guard me from the fall, and you lead me in ways everlasting. Where can I run from your love? If I climb to the heavens, you are there. If I fly to the sunrise or sail beyond the sea, still I'd find you there.
Nagbabalik po ang Barkadahan kay Kristo, ang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Kanina po sa ating first segment ay na nagnilay tayo dito sa napakagandang ebanghelyo po, no? The calming of the sea, yan, no? At of course, sabi ko kanina, yung the boat represents the church, but it also represents each and every one of us, no? Lahat po tayo dumaraan ng mga malalakas na hangin at may mga malalaking alon, no? Sa ating buhay. But let us remember that the Lord is in the boat. Yan, kasama po natin, no? At wag natin kalilimutan. Because He knows na sa mga oras ng pagsubok ay mas kailangan po natin, kaya nga nandyan lang siya, hindi natutulog, no? Kung minsan tahimik lang, pero nandyan siya, no? Okay, may mga texters yata tayo. Okay, meron na. From 2272, sabi niya, being with Jesus does not mean freedom from all that is life-threatening. Maybe it is a way to know more about ourselves and our relationship with God when we are put to test. Magandang gabi po, Father Pep, and to the Go-Go Girls. Ba? Sister Son, Sister Rose, and Sister Joanne. Magandang gabi po. Parang yung yung the Lord does not promise, no, an easy journey but a safe safe arrival. Safe arrival. Safe tayong mag-a-arrive, kaya lang hindi easy ang journey, no? Struggle po talaga. Kung minsan talagang binabayo ka, sabi nga, no? Ng maraming mga pagsubok at problema, no? That's the way it is, no? Yung hindi easy yung journey natin, yung paglalakbay natin dito sa Pero definitely, if we have that faith, yun nga, safe arrival tayo. Oo. Okay, thank you. Sige, Sister Joanne, alternate tayo. Sige. Opo, galing naman po sa number na 3388. Good PM po. Please pray for the soul of our beloved brother Ulysses Manalo. May he rest in peace. Okay, Ulysses Manalo. No? Pagdarasal po natin sa ating mga daily masses, no? Ulysses Manalo. Okay. Okay, thank you po. From 1613 naman po, good evening. Manalig ka ang matatag na pananampalataya, siyang magliligtas sa iyo sa anumang panganib. But that is easier said than done. When actually confronted, we get terrified and slide back. So let's have more faith in Him. Thank you po. Yan. Thank you. Okay. Opo, eto naman Sige. galing sa 2272. Sabi niya, sa ating buhay dadaan at dadaan tayo sa madaming problema na hindi nating maiiwasan. Tulad ng problema sa pera, problema sa pag-aaral, problema sa pamilya at iba pa. Pero kung tayo ay may tiwala, ipagkakatiwala natin sa Diyos, ang ating buhay ay malalampasan natin ang ating mga problema sa buhay. Magandang gabi po. Amen. Amen. Napakaganda, Totoo no? po yung Opo. sinabi nyo. Yan. Yes, mayroon ako dito from Salamat. 3388. Yan, no? Okay. When all the odds are against us, instead of giving up, ask for God's favor. Yun. Believe that God can make a way and God is in the boat. Si G. Okay, yung isang tagapakinig natin. No? Thank you, G, Thank you. Dolores. for this beautiful text, no? Itong text message na ito. So, let's not give up. Yan. Talagang very powerful at reassuring words itong mga, no? Let's not give up. Do not be afraid. Nandito ako, no? At yun nga, no? Because the disciples really acted as if the Lord was not there, no? Parang wala sa kaya nga, oh, men of little faith. Then ito nga ang ginawa ng Panginoon, yung pinatahimik niya, no? Actually, yung kanyang pagtatahimik ng hangin at ng dagat, no? Parang ding this is also addressed sa mga disciples. Oo. Kasi parang hindi lang outside ang ang commotion, no? Opo. Hindi ba yung big waves, strong winds. But deep inside them, kaya nga may fear, no? Ang fear din parang ganyan yung commotion, di ba? Kaya may nabasa ako, sabi niya, faith drives out fear, pero fear drives out faith. Baliktad na nangyayari. Oo, pwede kung matatalo ba yung pananampalataya mo o yung takot mo? Ano ba yung mas malakas sa'yo? Diba? At yung ang sabi ng isang texter natin yung kanina, easier said than done.
In other words, pagka nasa actual ka na, naku, yan na. No, parang yung nga test case sa atin eh. Para bang kung minsan 'di ba yung mga appliances daraan ng quality control, no? Oo, Kasi kung minsan yung mga appliances ako I am very particular pagka yung heavy duty. Gaano ka heavy yung duty niya, no? Kasi lately, no, alam nyo, may binili akong parang appliance, no? Wag ko na lang sasabihin kung saan ko heavy duty, matibay yan. Pagkatapos ng 1 week nasira. Sira Oo. agad, oo. Ewan ko dahil siguro ewan ko kung nasa gamit namin o whatever. Pero heavy duty. So pagka heavy duty dapat naman are we heavy duty? So, kasi kung minsan susubukan tayo ng Diyos. Baka heavy lang mong, wala yung duty. That's true, no? Kaya nga dito, pinakalma ng Panginoon, hindi lang yung dagat, Dalawa. hindi lang yung hangin, but, itong mga restless, Mga No? disciples. the disciples who are in panic, sabi nga natin, no? At kung minsan, ito nga, no? This is for me the fruit of a deeper faith in the Lord, peace. Opo. There will be peace and serenity, no? Parang yan, yung tatahimik lahat. Oo. Ang ganda ng pag-rebuke ng Panginoon namo, no? Yung parang ang ginawa niya shooting 2 birds in 1 stone. No, ni-rebuke niya yung storm plus yung mga disciples. Nakadalawa siya kaagad. Which is a Sa sign isang that talagang the divine power, di ba? That God is, of course, bigger than the waves. He is Opo. stronger than the winds. No, ano man yung problema natin, mas makapangyarihan, mas malaki ang Diyos, 'di ba? Do you believe in that? Opo mo. Ay, oo naman. Wala yatang problemang hindi kakayanin ng matibay na pananampalataya sa Diyos, 'di ba? Kaya importante po lagi tayong magbabasa ng salita po ng Diyos para i-remind natin yung sarili natin, yung mga pangako niya po sa atin na hindi niya tayo pababayaan. Nandiyan lang po siya lagi. Oo. Oo, parang yung yung gospel last Sunday, no? Trusting. 'Di ba? Kahit na mahawakan ko lang, sabi ng Opo. babae, 'di ba? Bleeding woman. The bleeding woman, no? Yung with hemorrhage, 'di ba? Yung, Opo, for 12 yung years. damit niya, no? Yung Yung mga cloak niya, hopeless kahit cases yun, mahawakan lang ng konti, ano ka na Yan, nagtiwala na siya, 'di ba? Nagtiwala. Pati si Jairus actually yung ang ganda yung namatay na yung anak mo, wag mo nang gambalain pa, 'di ba? Opo. Tapos yung iba tinawanan lang ang Panginoon, sabi na this little girl is not dead but asleep, no? So tinawanan, no? Opo. Kung minsan may mga ganyan yung bang talagang may mga tao mga nega, sabi ko nga. Pero Kontrabida. padadala ka ba? Oo. Oo, no. Sut. Yan. Oo. Kung Kasi nga, matadalik ka sa sut. Kung yan, talagang bibigay at bibigay ka, no? You know, the latest, ito kinuwento ko rin sa isang homily ko. The latest movie I watched, yung San Andreas. Aha. Ewan ko kung napanood nyo na. Maganda itong San Andreas. It's actually based from, of course, the study of yung San Andreas Fault sa California. Parang sa atin may Marikina Fault, di ba? Oo. Pinapag-usapan natin yan, di ba? So, itong bago pa lang this year, siguro last month, no? Trending nga po yan. So, yung San Andreas Fault. Nandun yung yung parang storya nga na bumigay na itong fault na to, no? Nagumpisa ng Nevada, tapos sa Vegas, no? And then LA, and then all the way to San Francisco. Parang yung buong state of California yung parang nag-twist ng konti kasi parang na-separate dahil sa fault na ito. Opo. Talagang yung earthquake, no? But yung isang very touching na doon, a moment para sa akin. Kasi it's a story of this LA police, no? Policeman siya. Tapos naghiwalay sila ng kasawa niya, no? Pero itong crisis na to parang nag-reunite sila because they were looking for their daughter. Dun sa film, may malaking tsunami.
Naka-speedboat sila. And then they started to hold hands together at decided na harapin nila itong tsunami. No? You just imagine yung speedboat aakyat, no? Dito sa tsunami. Talagang nanginginig lahat yung pati yung boat, no? I was thinking baka maano nga yung boat, no? But they were able to overcome the tsunami. And they survived, no? The tsunami. Parang I think it's also like that, no, in our life. May mga tsunami pero let us not escape. Wag nating parang talikuran. Kasi kung minsan sa atin, no? Oo, yung tatalikuran Oo, tatalikuran mo, natin. Iiwan mo yung problema. Oo. At kung minsan yung iba parang nag-deadman na lang, di ba? Oo. Parang wala ka nang pakialam, no? But I think what is important is we try to confront it. Pero ito nga, with the realization na nandiyan ang Diyos at ito nga ang sabi ng Panginoon, no? Have faith in me. Na magtiwala. Oo. Napakagandang image rin nun sa akin nung pinapanood ko ngayon, no? Sabi ko para yun nga, no? Yung pagbabanggain mo ang isang malaking problema. Oo. Akala mo hindi mo kaya pero kung nandun yung, 'di ba, pananalig, Oo. you And will survive. sometimes the more na nata-challenge ka, 'di ba? Pagka ang daming problema tapos si among ganyan the more na nata-challenge siya, hindi siya susuko, 'di ba? Basta alam ko na kalooban ng Diyos. Kasi alam mo tama ka ba't ka susuko? Totoo. Kaya lalo siyang mata-challenge. At saka dahil ano alam po, niya tama siya. kung minsan yung mga trials po very necessary sa atin Oo. din. Kailangan din po natin. Totoo. Sometimes it brings out the best in us. Yun, no? That's true, that's Totoo true. yun, Nagkakaroon ka ng deeper faith. Lalo mong pinagtitiwala po sa Diyos ang buhay mo. Oo. And at the same time, I think ano rin tayo, yung parang magpalakas din tayo ng loob ng iba, no? Oo. Yun nga, yung Yun, oo. kasi kung minsan ano yan, hawa-hawa Contamination. Contaminate. Nasa tama ka ba't ka masisiraan ng loob, Opo. di ba? At saka kung isang leader ka, isang namumuno ka, kung minsan alam nyo, yung mga followers mo, tinitignan lang kung ano yung magiging reaction mo, di ba? Oo. But they will follow if they know that they will see, no? Parang pinaghuhugutan ng parang yung patalastas, no? Oo. Yung ang lakas ko ay ang tatay ko, sabi nung isang patalastas. Yung sa nagko-cross Nagko-cross sila, di ba? Bear brand ata yun. Bear Brand, no? Oo. Pero nandun, ang question sabi niya, ikaw ba, anong lakas mo? Saan nanggagaling ang lakas mo? Oo. Yun ang tanong dun sa advertisement, no? And I think that's also a question to each and every one of us, no? Oo. Saan ba nanggagaling yung lakas mo? God-given energy, Among. Lahat tayo may God-given energy daw Totoo. Na kung Opo. minsan hindi natin naiisip pero talagang God-given yun. Minsan pagod na pagod ka pero ang gaan pa ng pakiramdam mo That's God-given energy. Ayan. At least, ang importante kasi ay may pinaguhugutan tayo. Totoo po. Oo. At yun nga, saan ba nanggagaling? Ano ba yung pinaguhugutan mo ng lakas? Ng tibay ng loob, no? Sa buhay mo. Yan. At wala nang iba Kasi, ano pa ba yung, yun nga, siyempre doon ka na sa mas makapangyarihan, mas malaki. Oo. Diba? Opo. Itong mga bagay-bagay dito sa mundong ito, parang palliative lang, yung bang medyo tapal-tapal lang, no? Pag may mga crisis tayo, yan, inom ka, o kaya magbisyo ka, o kaya parang gusto mong kalimutan, no? For a while, di ba? Oo, for a while lang yun. Pero kung Yung minsan inom. yan, lalo ka pang sasakit ang ulo mo. Oo, mas lalaki nga ang problema Hangover. pag ininom mo, yan May Mas hangover ka lalaki pa. Nadadagdagan po yung Nadadagdagan. problema. Tapos yung Yes. iba ang nangyayari, hindi nila alam. Yun nga problema po yung nakukos pa nila. Oo. Nadagdagan yung problema nga nila. Pag uminom ka lang para makalimutan. Yes. So there are a lot of people kung minsan they have
Para sa akin, medyo very weak yung ibang coping mechanism natin. No, alam niyo ba yung coping mechanism? Yung may, yung sabi mo nga, yung built-in Oo. na mekanismo Mm. kung saan mo pinanghuhugutan yung lakas mo, di ba? Sana ito nga, isang napakagandang reflection siguro natin. Yun nga, yung let us turn to the Lord, no? Siyang talagang pinaghuhugutan dapat natin ng lakas at tibay ng loob sa oras ng pagsubok, no? Kaya, I think lahat po tayo, no? Lahat tayo, especially ang ating mga listeners ngayon, no? Sino ba sa atin ang hindi dumaan, di ba? Lahat po tayo. Lahat tayo. Kung minsan may mga lowest moments tayo, weak moments, no? Moment in time, lahat ng moment, no? This is the moment, yan. Pero dapat ang moment natin nasa Panginoon, no? Opo. Okay. Okay, let us conclude our beautiful episode with a closing prayer to be led to us by Sister Son. Lord Jesus, increase my faith in your redeeming love and power, that I may always recognize your abiding presence with me. Give me courage and strength to face every difficulty, trial, and temptation with trust in your saving help and guiding presence. Amen. Amen. Okay, greetings and kung may mga announcements and paalam, Opo, Sister Rose, una ka na? Opo, Mong. Babatiin ko po yung mga nasa GSIS. Dito po sa sa billing, collection, and reconciliation. Talaga? Hi, Ethel, and lahat po ng office mate niya. Wow! Lagi na kayong makikinig everyday. Naka-tune in yung mga GSIS? Opo, hello Wow. po. Talaga, bagong listeners na. Opo, Thank you so much po sa ating mga GSIS employees. opo. Yan. Okay, paalam ka na, Sister Rose? Opo. Huwag po nating kalimutan, lagi po natin balikan lahat ng magagandang bagay na ginawa ng Diyos sa atin para po hindi tayo matakot harapin ang mga bagyo. Yan. Thank you po. Bye-bye. And Sister Joanne? Gusto ko pong batiin yung kapitbahay ko dyan, Mong, kasi bago ako umalis, inabat nila ako. Kumbaga, hinabat no ba sa pagtagalog yun. Sabi ko nga, inabangan, alam nila magraradyo nga ako yun. Kleng, kumare, yan. Yeah. Hello, binati Naku. kita ngayon. Kay Nanay Linda, hello Nanay Linda, magandang gabi sa inyo. Palagay ko may masasalubong sa yung musiko mamaya. At saka Mong, gusto ko po palang i-congratulate yung Kwentuhan Katoliko. Tinanong Yes. kasi kay Karen kanino galing idea yung Kwentuhan Katoliko. Kasi ang ganda-ganda. Full volume ko po yung speaker namin pag tanghali. Nakikinig nga ako. Nag-e-enjoy po ako pati yung mga kapitbahay ko niyan. Talaga. Kasi ang galing-galing po na, yung nasa bahay lang natututo, 'di ba? Diyan po Yes, mismo oo. manggagaling. So sabi ko kay Karen, ang galing nun Karen, kaninog idea yan? Kay Among Pep nga raw. Ay, So, naku. ayun po Among Lahat Pep. tayo dyan, oh. And then gusto ko pong i-end quote ko po yung Okay. natin ngayon, yung gospel. Ito po, favorite ko talaga ito. Dumarating kasi sa akin yan eh. So, do not be afraid, I am with you. I am your God, let nothing terrify you. I will make you strong and help you. I will protect you and save you. Isaiah 41. Yes, well said. Thank you so much, Joanne. And of course, Sister Son. Okay, quotable quote po from a catechist na pare from Father Manuel Dueto. Sabi niya, doing with love that one is instructed to do is obedience. Tapos Sister Okay. Son Kayana, nagpapaalam na po. Goodbye po, good night, and ingat po kayo palagi. At huwag po tayong matakot sa mga bagyo at mga tsunami ng ating buhay, no? Let us remember that Jesus is in the boat, no? Kasama po natin ang Panginoon at walang dapat ikatakot dahil kung kasama po natin at naniniwala tayo, magtitiwala, no? Ano man po yung bagyong yan at tsunami ay malalampasan natin, no? We will arrive safely at our destination. Yan po ang pangako ng Diyos at tutuparin niya ang pangakong yan. Ito po si Father Pep Bacay, ang director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Muli pong buwabati sa inyo na magandang gabi. Ingat lang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig.